Tapos saka areglo yung lisensya mo sa loob ng bus. Kausap MTPB namin, ang opisina namin, City Hall. Hindi ako pinangalaman. Eto ba, kaya ba to ng mga ni Delata Boy? Kaya ba to ni yung mahilig magpaagaw ng pera? What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Yeah! Come on! Pasok na mga suki! October 16, Wednesday, alas 3 ng hapon. Yeah! Pasok na mga suki, ha? Joe Malone TV. Kwentuhan tayo rito. Pasok na mga isko niyan. Shoutout sa inyo. Mga viewers natin, OFW. Mga major sponsors natin, syempre. Mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Saka syempre, lagi nagsishare ng mga videos natin. Syempre, sila sila Gia, yan, ng mga Holy Moms natin dito sa Holy Nazarene. Kwentuhan tayo, kwentuhan isko niyan, Isko Moreno, syempre. Yeah. Come on. Patama ito sa lahat ng mga nagbabalak tumakbo sa pagiging mayor sa Maynila. Dapat ganito kayo kaastig. Hindi lang basta tulong o pagbibigay. Dapat may pangil ka rin. Baka tulong kasing ka lang dito sa Maynila. Hindi gaya ng Isko Moreno namin. Kabisado na natin yan, syempre. Hoy, magandang hapon sa inyong lahat mga kayon. Syempre, dito sa Joe Malone TV, Wednesday, October 16, na alas 3 ng hapon dito sa akin. So, maya-maya ma-upload na to. So, twice tayo nag-upload every day. Minsan 3, depende. Minsan may upload tayo ng national. Minsan may upload tayo ng chismisan. Pero kadalasan ang upload natin is Yorme Isko Moreno. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, OFW, at dito man sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga taga-Holy Moms natin, mga sila G, sila Gia, sila Rona, sila Chi, sila Cha, Chu, Chi, Cha. Yan, lahat sila, ha? Tapos yung napapadala sa atin si Mercy saka si Pyromel. Ay, madalas nagsasend sa atin ng super thanks yan. Si Mercy, madalas nagsasend sa atin ng, ng super thanks. Si Pyro, nagsend sa atin kahapon ata, kung di ako nagkakamali. Tapos syempre, yung nag-donate sa atin nung ating Maono na sound card, which is ito yung ginagamit natin. Kasi may nag-comment sa atin May nag-comment sa atin, ang daw ng ano ba to? Hindi daw quality yung audio na ginagamit natin. Ito yung ginagamit ko B8. Actually, hiningi ko lang to sa kapatid ko, pero ang parang presyo nito 200. So, ano yung expect mo sa 200, siyempre. Tapos, siyempre, nagpadala sa atin si Sir Christian Esterno, saka si Ma'am Sophia. Thank you so much. Mali. Nagpadala sa atin. Ayan. So, kaya tayo nakabili ng Maono sound card. Thank you, Sir Christian, Ma'am Sophia Esternon ng SG o Singapore, syempre. Maraming salamat, ha. Thank you so much. Okay, meron ako ipapakita sa inyong video clip. Sa Liwasan Bonifacio to o sa Loton. Ayan, nandito sa kaliwa nyo. Ayan, Loton yan, Liwasan Bonifacio, 5 years ago. So, 5 years ago siya. Gusto ko lang iparating sa lahat ng tatakbo sa Kamaynilaan na dapat firm. Dapat, alam mo, ang mga taga-Maynila, hindi ko naman sinasabing mga salbaya, mga taga-Maynila, pero mababait siya mga yan, no? Lalo na pagkatulog.
Pero syempre, pagka panay ang bigay mo dyan, aabusuhin ka niyan. O syempre, lahat naman ng tao, kahit hindi naman taga Maynila, pagka medyo maluwag-luwag ka dyan, baka matulongges ka, Sam. Baka matulongges ka, Mara. Matulongges ka, Honey. Matulongges ka, Raymond. Dapat ganito ka kaastig kagaya ni Yorme Isko Moreno namin. Hindi, talaga nasa kalye. Hindi lang basta nasa opisina nakaupo, tumutugon sa mga problema, sumisipat sa CCTV, tapos utos dito, utos doon. Hindi. Etong Yorme Isko Moreno namin 5 years ago, ito yung sinasabi kong may resibo. At ito talaga, nasa labas, nasa kalye. Hinahanap yung problema at sa kalye at nilulutas din yung problema. So in short, nasa labas din. Hindi ito basta-basta nasa opisina lang, ha? Panoorin natin ito between MTPB o yung Manila Traffic Parks and Bureau sa Maynila together with Yorme Isko Moreno dito sa may Liwasan Bonifacio. Panoorin nyo kung gaano kalupit. Malupit in a way na may concern sa Kamaynilaan at talagang gustong tanggalin yung corruption at gustong tanggalin yung mga nang-aabuso. Kaya kung gusto nyo ng matinong Kamaynilaan, iboto nyo si Yorme. Ipanalo natin si Yorme Isko Moreno. Dahil talagang siya lang talaga yung may ganitong klaseng malasakit at gustong patinuin ang Kamaynilaan. Panoorin nyo, ha. Ito, nakikipag-usap. Humingi raw ng tulong yung driver. Anong arigluhan dito? Wala po. Ano lang sabi ko, doon na lang po siya pumunta ng sila. Patulonggisin mo pa ako. Ba't lumikot na rito? Ayan. Lumikot yung mga bus? Opo, dito. Bawal na kasi umikot yung mga bus dyan sa Liwasan Bonifacio. Actually, noon pa, para may instance na umiikot yung bus dito. Panoorin pa natin. Yari kayo dyan. Ay, ganito kalupit. Ganito kalupit ang Yorme namin. Tignan mo yan. Hinahan ko lang muna. Wala pa naman Bawal na kasi yung mga bus dyan na umiikot. Una kayo. Una. 5 years ago to, Siguro kakaupo pa lang ni Yorme rito. Pero kita mo naman nasa kalye. Kaya ba neto nung Sam nyo yan? Saka ng ng Mara nyo? Saka Hanil ako na. Ayan, papababain yan. Papababain. Ayan. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Sana si Di Matera. Sana yung muli. Yung bus. Ba't parang malis yung bus? Ba't umalis yung bus? Ayan, nagagalit si Yorme kasi umalis yung bus. Hindi po siya. Umalis yung bus. Ba't umalis yung bus? Rider yung MTPB. Rider yung bus. Yung bus. Gagalit. Nabulit nyo namin ba? Yung bus mo. Yung kanina, dalawang bus yun. Pulain o, papaling muna. Yung pula, papaligo. Yan, santok. Yan.
Pets po na. Na-sample lang. Itong kulay gray na, nakabarong na yan, bodyguard ni Yorme yan. Kilala ko yan eh. Saan yung bus? Ano? Anong titikita mo? Kanina ka pa nga nasa loob eh. Palis. Gagawa ko sa loob eh. Yan. Panoorin nyo, panoorin nyo. Oh, pahinga ka na. Huwag mo na itin ito. Pahinga na yan. Ah. Pahinga eh. Pahinga siya. Ganun kalupit. Pahinga. Papaliwanag dyan ni Yorme ha. Hindi si Yorme, hindi nagtatanggal basta-basta yan. Hindi yan nagpapapahinga ng mga MTPB basta-basta. Ito, pinagpahinga na. Panoorin natin. Tanggal ID. Ayaw niya magkino ah. Kunin yung ticket niya. Ayun na po. Asan na yung bus? Nahabol nyo? Gustong tulong kasi eh. Aregluhan kayo sa loob ng bus? Yung bus na tumakbo, nakikipag-areglo yung MTPB, nagkakaregluhan sa loob ng bus. Impound nyo rin yun. Yes, sir. Driving without license yun, walang lisensya. Nagkakatulong isa sa loob ng bus. Tapos kaya tumakbo. Impound nyo yun. Yes, sir. Nagkakatulong gesan sa loob ng bus. Parang si MTPB, parang nakikipag-negotiate sa loob ng bus. Bawal na bawal yun. I mean, hindi dapat yun. Kaya parang tinutulong si Yorme. Siyempre, alam naman natin yun. Diyos ko, anong gagawin ng isang MTPB sa loob ng bus? 'Di ba? Kaya, yun, pinagpahinga ni Yorme. Ito, sasabihan ni Yorme yung pulis regarding do sa parking. Yan. Maganda to. Lahanis ah. Last warning mo na to ah. Last warning mo na to. Ito park, hindi parking. Last na to, di Matera. Tahimik siya eh. Sir Cesar, pakang po ng radyo. Driver. Ay, nako, hirap. Ay, parang ano, pusat daga. Take care po. Ay, nako, nakapagod. Siya nagpalis ng bus. Ha? Siya daw nagpalis ng bus. Sabi ng ito, ng traffic Nagpalis sa'yo? ng bus driver. Nagpalis sa'yo? Ano yan ito? Nagpalis sa'yo. Sino palis sa'yo? Okay, impound mo na. Yorme, pagpaselfie naman. Magsinungalingan pa kayo pare-pareho. Saan kayo nakakita? Arigluhan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa City Hall. Tapos sasabihin nyo, nag-uusap lang kayo. Ano ako, tulongges? Next time ha. Diretso lang, walang hinto ha. Okay. Umuwi ka na, maghanap buhay ka na. Tuloy mo na yung hanap buhay mo. O yung bus nito, yung lisensya sir. Bigay mo. Wala mo siyang violation, sinabihan ko lang siya. Mag-ingat ka. Sumunod kayo sa alituntunin, makapaghahanap buhay kayo ng maayos. Wala kayong nilalabag na batas, hindi katulad nito. Paparada dyan. Pagka-terminal, alam nyo nang bawal ng terminal dito. Alam nyo nang net may ang gobyerno rito. O tapos sana areglo yung lisensya mo sa loob ng bus. Kausap MTPB namin, ang opisina namin, City Hall. Hindi ako pinanganak. Ang galing na sinabi ni Yorme. Sabi niya, hindi ako pinanganak kahapon. Kasi parang inaareglo yung lisensya doon sa MTPB. Tapos yung MTPB nasa loob, no? Samantalang ang opisina ng MTPB nasa City Hall. Ha? 'Di ba? Ito warning to. Ito, kaya ako pinapakita to. Kasi gusto kong pakita sa inyo kung ano yung mamimiss nyo ng mga Manilenyo kung hindi nyo iboboto si Yorme. 'Di ba? Well, kung gusto naman nila ng magulong Maynila, kung gusto nila magulong Divisoria, kung gusto nyo ng walang sawang kotongan sa mga traffic, sa vendor, kahit saan. Hindi natin pinipili lang yung traffic o yung MTPP. Pero kung gusto nyo, kung gusto nyo, I'm sure. Kung gusto nyo, syempre hindi nyo iboboto si Yorme. 'Di ba?
Pero kung gusto nyong maayos ang Kamaynilaan, maayos ang Divisoria, malaya ka makakapasyal sa Divisoria, malaya ka makakapasyal sa gabi nang wala kang iniintindi ng mga masasamang loob. Iboto nyo si Yorme, 'di ba? Pero kung ayaw nyo ng ganyan, wag nyo iboto si Yorme. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. Kaya ako pinapakita to, para ma-refresh ba yung mind nyo na ganitong klaseng liderato. Ganitong klaseng liderato yung gusto namin ibalik next year, 2025. Kasi nakausap kami ni Yorme, ang plano talaga niya is tampusin yung termino na 9 years. Kaya talagang, kung sa 3 taon, ang dami niyang, si Miss Karen Davila na nga nagsabi na marami na bago. What more sa 6 years? How much more sa 9 years? Kaya talagang hindi ako magsasawa mag-upload hanggat hindi nakakaupo si Yorme. Sabay-sabay tayo, lahat ng gusto ng pagbabago sa may Kamaynilaan na ngayon, pang-5 na atang riskiest na naman ng Maynila. Kasama na naman siya sa most dangerous na places to visit, ang Maynila, Philippines, Manila, Philippines. Kasi talagang lumalaganap na naman ang masasamang loob. Kaya, kayo, eto ba, kaya ba to ng mga ni Delata Boy? Kaya ba to ni yung mahilig magpaagaw ng pera? O kaya ba to ni Mayora Hanil Lacuna? Ewan ko lang, Ewan ko lang, pero sa akin kasi talagang hindi pwede kasi yung kilala ka bilang matulungin, mapagbigay. Diyos ko, walang mangyayari dyan sa matulungin na yan. I mean, kung matulungin lang, kung panay lang ang bigay mo, tutulonggisin ka lang sa Maynila. Tutulonggisin ka lang sa Maynila kasi talagang sa Maynila, mababait naman ang tao. Pero, siyempre, tao lang yan. Pagka nakita mapagbigay ka, aabusuhin ka. Hanggang sa mararamdaman mo na putya, parang inaabuso na ako, ginagawa na akong tulongges, parang ginagawa na akong pinanganak lang kahapon no? Kaya talagang sabi ko, kung gusto nyo ng pagbabago, wala. Iboto nyo si Yorme Isko Moreno. Pero kung gusto nyo, ganito na lang tayo, kayo na lang. Kayo na lang. Aalis na lang ako sa Maynila. Babalik na lang ako sa bahay ko sa ibang lugar. Dahil kung si Yorme hindi makakaupo next year, bahala na kayo. Balik na lang sa dating Divisoria. At bibisi-bisita na lang ako pero wala akong planong tumira. Kasi talagang ewan ko sa doon sa mga hindi, alam mo, ang dami nilang binabato kay Yorme pero hindi nila nakikita yung magagandang nagawa na Yorme tulad nito. Ganitong klase yung liderato. Anong gusto niyo bang ilagay sa Maynila? Sige, i-comment nyo nga dyan. Sige. Okay, ganito. Lahat na may gusto kay Sam Milville, lahat na may gusto kay Sam Versosa, lahat na may gusto kay Mayor Hanil Lacuna, lahat na may gusto kay Mara Tamondong, kay Raymond Bagaching. Sige. Ilatag nyo dito kung ano ang pagkakilala na nyo doon sa tao na yan. Yes, gusto nyong iboto na yan. Sige nga, Sam Versosa, i-comment nyo dyan kung anong pagkakakilala nyo dyan bukod sa matulungin. Sige, ilatag nyo dyan. Sige, tingnan natin. Yung mga Iskonian naman na nanonood sa akin, alam ko sasagot yan sa inyo dyan. Sasagot yan sa inyo. Gaano nyo kakilala naman kayong mga Iskonian, tayo, si Isko Moreno, bilang gusto natin maging mayor ng Maynila. Dyan, magkakaalamanan tayo, ha? Sige, i-comment nyo dyan. At tingnan natin kung anong i-komento ng tao dyan. Diba? Tama naman si Yorme Isko Moreno, ang nakikita nila yung 15 billion na utang. Pangalawa, yung pagbenta ng Divisoria Mall. Okay. Ano pa? Maliban dyan sa dalawa. So, yung utang na iniwanan. Yung Divisoria Mall na binenta. Yan lang naman maibato nyo di ba? Pero doon sa previous video natin, yung 15 billion na inutang ni Yorme, lahat yun may napuntahan. According na yan kay Mayora Hanil Lacuna. So si Mayora Hanil Lacuna na ang nagsabi
na yung 15 billion na inutang ni Yorme sa DBP pinatayo doon sa mga infrastructure na housing, tapos yung eskwelahan na 4, housing na 7 housing ata. So doon napunta. Okay. Yung Divisoria Mall, napaliwanag na din ni Mayor Hanin Lacuna dyan sa may video natin na unutilized, meaning hindi napapakinabangan totally ng Manila City Hall yung Divisoria Mall dahil parang naikontrata yan doon sa mga previous mayor nila Lopez sa kanila Erap. Yun. Si Mayor Hanin Lacuna mismo ang nagpaliwanag. Andiyan dyan yun sa mga videos natin. So ano pa ibabato nyo kay Yorme? Samantalang etong taon to may malasakit sa Maynila, nagtatrabaho sa kalye. Bilib na bilib nga kayo nun eh. Diba? Miss Karen Davila, sinabi na pandemic leaders etong si Yorme Isko Moreno. Diba? Bilib na bilib nga kayo nun. Yung iba nga gusto pang hiramin yung mayor namin noong mga time ng pandemic. Doon nga kayo nagpabaksin sa Maynila eh. Diba? Doon nga kayo nagpa-check up sa Maynila, nagpabaksin, namimili pa kayo kung Pfizer o Sinovac. Diba? Pero ibig sabihin, pero tinanggihan pa kayo ni Yorme, hindi kayo tinanggihan. Bagkos, niyakap pa kayo ng buong buo. Tapos ngayon, din sa mga iba na kung bato-batuhin na lang si Yorme, ganun-ganun lang. Parang ang bilis nyo naman makalimot. Ayan, very Pinoy no? Huwag tayo magpaka-Pinoy. Huwag tayo magpaka-Pinoy na parang hindi nag-iisip. Minsan naiisipin mo din kung ano ba. Babalansehin nyo rin. Ano ba yung nagawa ng tao doon sa mga versus doon sa mga pinupukol na 15 billion na utang, yung Divisoria Mall na binenta? Bakit? Siyempre, meron yan. May dahilan yan. Bakit binenta? Diba? O napunta yan sa infrastructure, housing. 7 building yan na housing. Mga eskwelahan na di-aircon pero publiko, pang-public, walang binabayaran. Manila Zoo. Diba? Tuwan-tuwa kayo, pumunta pa kayo Manila Zoo. Tapos nung pakapunta kita nyo, ganda-ganda. Tapos susumbatan nyo, kulang naman ng mga hayop. Diba? Imbis na maka-appreciate tayo, mas sinisilip pa natin na parang, gumawa ka, parang maganda nga yung Manila Zoo, wala namang hayop. Diba? Huwag sanang ganon. Ayan pinapanood ko sa inyo to. Ang dahilan ko dito is para maalala nyo naman bilang minsan kayong humanga kay Yorme Isko Moreno dahil ganitong klaseng liderato yung gusto naming ibalik. Tapos kung ano mga sinasabi nyo, wag ganon, di ba? Wag ganon. Ito nga, Yorme namin talagang may ginagawa at meron tong malasakit sa kapwa batang Maynila nito. Kaya ito talaga yung gusto namin paupuin. Kaya para dun sa mga nagdadalawang isip pa, ito, ipapakita natin sa inyo araw-araw kung gaano kalupit itong isang Yorme Isko Moreno pagdating sa leadership. Di ba? Sabi ko nga lagi, dapat pagboboto ka, aalamin mo kung sino yung boboto mo. Hindi lang basta matulungin. Hindi lang basta dati na may natutulong eh. Dapat meron din siyang leadership skill. Meron din siyang critical thinking at mabilis na decision making at kung paano niya inanalyze yung problem solving. Hindi to pwedeng may mga pagkakataon kasi na pangyayari na hinihingan ng agarang solusyon. Doon papasok yung pagiging leadership skill mo kung gaano kakabilis mag-isip, critical thinking para doon sa mga decisive moments na ganun, gaya ng pandemic, di ba? Okay, mga kayan, sana may natutunan kayo at sana na-enjoy nyo yung video na in-upload natin. Kung bago ka rito sa aking channel, subscribe ka na. Click mo na yung notification bell para lagi kang updated. Tapos kung matagal ka naman nandito sa channel ko, wag mo lang skip yung ads. Masaya na ang Joe Malone TV doon. Kasi syempre talagang doon tayo bumabawi. So araw-araw tayo nag-upload local, national news and current issues dito sa Pilipinas, politics and governance. At hayaan nyo, meron akong in-order na libro. Syempre mag-aaral din tayo. Ayokong pulpul eh. Ayoko sa lahat yung vlogger na pulpul. Siyempre na gusto ko pag may binanggit ako, may sinasabi ako, dapat may alam din ako. Hindi pa pwedeng wento-wento lang. Hindi pa pwedeng research lang. Dapat may alam ka din. Mumorder ako ng libro, ipapakita ko sa inyo balang araw. Sa susunod siguro. Para alam nyo na nag-aaral din ang Joe Malone TV. Para hindi tayo mukhang tanga rito. Diba? Hindi ako yung tipo ng kwento-wento tapos wala namang wenta. Okay? Maraming salamat mga kayon sa pagpanood. Sana nag-enjoy kayo. Marami pa tayo i-upload na darating next week.
meron tayong nasa field tayo, nasa labas. Kasi may schedule ako eh. So next week, nasa field naman. Yung field naman yung ipapalabas ko sa inyo rito. Okay mga kayon, maraming salamat. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.